Hello, hello, hello! Mega love shoutout sa inyong lahat! Pasko na naman! Ayan, Pasko na naman! Merry Christmas! Ayan, nakikita niyo ako ngayon ay nakahiga. Nakahiga ngayon dito sa sopa. Kasi nga ay pag Pasko ay masayang masaya ako. At the same time ay medyo may pagkakonting lungkot. Yan, lungkot kasi nga kada Pasko ay ako po ay nadadagdagan ng ng taon. Another year. Kasi tuwing Pasko ay ang aking birthday. Ayan, birthday ko tuwing Pasko ngayon. Kaya masayang masaya at least naman, di ba? Pasko na, tapos birthday pa. Double celebration. So, wag kang malungkot. Kaya mo yan, self. Sabi ko nga, kaya mo yan, self. Even though na I'm already 24 years old. 24 years old. Ayan, parang namamaos yung aking boses, 24 years old pa lang ako, Hello dyan sa mga 24 years old. Sa mga 24 years old na wala pang asawa, wala pang kayakap, Ito muna ang ating yakapin. Itong si, yan. Yan, ito muna ang ating yakapin. Diba? I'm still single and available at the age of 24 hanggang 42. Yan po yung aking tunay na taon. 42 years old. Wag natin ang nagtawag doon, wag natin itago ang katotohanan na tayo po ay umabot sa ganitong edad. 42 years old. Yeah. Diba? 42 years old at mula 24 hanggang 42 years old ay walang jowa. Joke lang, walang jowa. Yung ngayon, walang jowa ngayon. Pero at least kahit naman walang jowa ay masaya pa rin ang buhay. Masaya pa rin tayo dapat. Yun lang, malungkot kasi nga kung 42 na ako, after 18 years ay magiging senior na ako. Magiging senior. Ayan, magiging 16 na. Sana mabot tayo doon. Kaya, yun lang ang nakakalungkot minsan kasi natin. As you can see, malaki yung aking kasi medyo pag nag-40 na, sa mga shoutout sa mga 40 plus dyan na baak, pag nagkaroon na ng edad na 40 years old, ay marami nang nararamdaman dito sa side, sa tiyan, sa likod, sa batok, di ba? Ang dami-dami nararamdaman pag ganitong mga edad na 42 years old. Kaya laban lang sa mga kagaya kong OFW dyan na 40 plus na pero wala pang jowa. Huwag tayo malungkot, dapat tayo maging masaya. Kasi nga, it's another bless sa ating buhay, okay? Ayan, ay parang ayaw ko nang bumangon ayaw kong bumangon. Kasi nga, medyo masakit sa totoo lang, masakit yung aking likod. Dahil sa puyat kagabi, from trabaho, and then kumain ng konti. Ayan, kumain ng konti. Ngayon ay pagkatapos kumain, ito, inalagaan ng tiyan. Ayan, di ba? Kaya naman ay busog na busog ang aking nararamdaman pero parang inaantok kasi nga medyo puyat kagabi. Diba? Ay, yun. Itong video na to ay bago mag-Pasko ay kinover ko na,
kinover ko na, anong tawag doon? Advance ba? Advance na kinunan kasi nga ay ngayong Pasko ay uuwi ako sa Pilipinas, di ba? Pag napanood nyo itong aking video na to ay nasa Pilipinas na ako. Nasa Pilipinas na kasi ang aking tawag dito, birthday ay December 24. So, ang aking flight ay December 22. Yung aking flight ngayon, December 22. Kaya naman, sa mga nandyan na kaibigan ko sa Pilipinas at sa mga family ko pala, hello dyan, may grab shout out. Merry Christmas, panoorin niyo itong video ko. Video kong nakahiga for the first time akong nag-video na nakahiga sa aking birthday, sa ika-42 years old ng aking karawan. Ako ay dito sa YouTube, as in, ngayon lang din ako vlog ng nakahiga. Nakahiga, no? Parang ayaw kong bumangon na. Sige, mamaya babangon tayo. Bago yan, ay meron na akong kwento. Sana pakinggan nyo. O, diba? Yan. Yan, sa mga hilig maghula dyan, maghula na kayo sa aking sa mga nasa baba. Merry Christmas sa mga nasa baba. Hello sa mga nanonood. May hello dyan. Merry Christmas. Meron akong pa-Christmas sa inyo dyan. Meron akong pa-Christmas. Gcash, ano? Gcash. Hulaan nyo nga kung ano yung importanteng bagay na sa loob ng ilang dekada or ilang taon na pwede natin tawag dito na napapakinabangan pa, di ba? Napapakinabangan pa natin how many years, di ba? Na napapakinabangan na pa natin na parang ayaw natin na mawala hanggat kaya pang gamitin, ginagamit natin. Yan yung hulaan nyo ilang bagay yun ay kahit tatlong bagay tatlong bagay dapat ay magkakasunod kung ano yung una kong babanggitin, yun yung sagot. Okay? Tatlong bagay na ginagamit na pwedeng ginagamit na napapakinabangan pa na umabot na ng 1 taon, 2 taon, di ba? Okay? At kaya more than 10 years. Kasi meron akong ginagamit pa na more than 10 years. Ay nandito sa akin ginagamit ko pa hanggang ngayon. So yung tatlong bagay na yun, okay? Bigyan ko kayo ng 1 minute, sige, habang inuhulaan nyo yung tatlong bagay na yun, ay magkwento muna tayo sa buhay binata sa loob ng ilang 42, di ba? Ilang dekada na siyempre nagsimula ka ng 20 plus 20, mga 2 dekada, di ba? Sa 2 dekada ng aking buhay ay masaya, malungkot. Pero all of the above, yung parang very success, guys, very success. Kasi hindi ko akalain na ako ay mabibiyayaan ng ganitong buhay. Salamat Lord, thank you una sa lahat pala. Nagpapasalamat ako kay Jesus, ayan, kay Lord, kasi binigyan niya ako ng maayos na kalusugan na inabot ko itong taon na to. Salamat Lord sa pagkabay mo sa akin. Ayan, umpisahan ko muna yung aking sa aking buhay habang sinasagot niyo yung tatlong bagay na yun na magkakasunod. Ako ay kami ay 10 magkakapatid 10
Tapos may tatlong namatay. So bali lahat ay nasa 13 kami, 13 na magkakapatid. So 10 yung 10 yung nabuhay. So 10 yung nabuhay. Then out of 10 13, tatlo yung namatay, then 10 yung buhay. Ako lang yung nag-iisa na Ako lang yung nag-iisa na pinanganak sa ospital ng aking mami at daddy. Nga pala, mami, daddy, Merry Christmas. Daddy Alejandro, Mami Leticia, Merry Christmas. No? Okay? Okay, ako pinanganak sa Baguio General Hospital, December 24. Yun. At, yun, ay nasa sabungan yung aking tatay habang iniiri ako ng aking nanay, o diba? Nasa sabungan. Then, nung nabalitaan ng aking tatay na nanganak daw yung aking nanay, tapos sa Baguio, ang pupunta sana sa Baguio ang aking tatay para magpalaygit na, kasi marami na kami mga anak nila. Kasi mahirap kasi ang buhay dati guys sa amin, mahirap, as in napakahirap ang buhay noon. Yung dalawang itlog, isang itlog hahatiin yun ng 4. Yung isang itlog, 4 kami magkakapatid, hati-hati doon. Diba so ilan kami? 10 plus yung dalawang plus na at tatay namin. So kasya yung tatlong itlog. Tatlong itlog lang ilalaga, tapos hati-hatiin ng 1/4, diba? May ganun. Then naranasan din namin yung time na tawag dito, yung papasok ka sa school dati. Mahirap guys sa amin. Lalo nung high school. Nung high school ay naglalakad ako, kami magkakapatid. Kaya blessed kami sa mga atin namin, yung dalawang atin namin na nauna, yung panganay. Hindi sila nag-aral dahil sa amin. Sila yung nag-alaga sa amin. Nung mga, kaya medyo malaki yung utang na loob namin sa mga atin namin dyan. Shout out na sa ate ko, Ate Lorna, at saka ate Ambot, Manang Ambot, ayan. Ni Ami, ayan. Manang Ambot, ni Manang Bitong. Merry Christmas, Manong, ayan. Ni Manong Mimot, ni Ernest, ayan. Ronald, Beneselo. Ayan, okay. Parang hindi na ako makahinga kasi busog pa. Ano pa ba yung kwento dyan? Yung kwento ng aking buhay, ayan, tuloy natin. Yung kwento ng aking buhay guys ay nung high school, naglalakad kami sa bundok, 30 minutes papasok, then 30 minutes pa uwi. Ang ginagawa namin, yung tsinelas namin ay sapatos pala, o minsan nakatsinelas, pero pag may sapatos, kasi may araw na nakasapatos, may araw na nakatsinelas. Pag naglalakad ka sa bundok, nakapaa, kasi nga, lalo na pag tag-ulan, madulas. Para hindi, kasi kung nagtitsinelas ka, yung tsinelas mo, habang naglalakad ka, di ba, may tumatalsik kung pupunta sa likod. Kaya ang maganda doon is, mas mabilis pag sa paa. Paa kang naglalakad, paakyat. Papunta ka sa school, paakyat. Ang maganda pag pauwi na, pababa. Yung pababa ay mga mga 15 minutes, Pag umakyat ka, 30 minutes, gano'n. Pag bumaba ka, 15 minutes. Gano'n lang, mas maganda pababa pag pauwi na galing sa school. Baba, gano'n na lang. Naghahabulat kayo, pababa.
May mga mangga-mangga doon sa bundok. Kumukuha kami dati. Doon sa bundok namin na nilalakaran. Then, nag-graduate ako ng high school. Millennium nung nag-graduate ako, Millennium. 2000, ayan. Shout out sa mga 2000. Nung high school, nag-graduate ako ng high school, 2000. And then, 2000, wait, ikot ko nga yung sounds. Ayan, yan, tumayo na ako Pan ko lang yung sounds. Kasi nga itong sounds ay baka makat na sobrahan na pala, 15 minutes na. Isulitin ko na itong mag-vlog dito Kasi nga ay birthday ko naman, Ayan, ito yung aking birthday. Okay, play ko na ulit. Para may background music, mas maganda naman na pakinggan Kasi yung aking boses ay paos. Parang inuubo pa. Excuse me, sa mga pan. Saan na ba tayo? Nag-graduate ako ng high school, 2000, sa Burgos National High School. Ang aking advisor ay si Ma'am Marites Gacat. Hello dyan, Ma'am Marites Gacat. Merry Christmas po, Ma'am. Then, sabi ko sa tatay at nanay ko noon ay gusto kong mag-college. Kasi alam ko yung hirap ng buhay. May pangarap ako, may pangarap ako sa buhay dati. Gusto ko sanang kumuha ng commerce, commerce. Pero mahal yung tuition fee. Then, sabi ng tatay at nanay ko, hindi pwede, wala tayong pera. Naintindihan ko naman, wala kaming pera. So, lumipas yun to 2001. Then, enrollment na naman 2002. Sabi ko sa tatay at nanay ko ulit, pwede mag-aral na ako, sabi ko. Hindi, wala tayong pera. Ganun ulit, wala. Naintindihan ko naman. And then, nag-abroad yung ate ko. 2003, ganun, nag-abroad siya. Then, tawag dito, enrollment na naman. Tinanong ko, nanay at tatay ko, mag-aral ako, sabi ko. Hindi pwede, walang pera. Nagpapatayo, yung ate ko sa abroad dati ay nagpatayo sila ng bahay namin. Yung bahay na yun ay, parang kumbaga ay inutang yung pagpapatayo para maipatayo agad. Ganun pala yung mga OFW, uutang ka, maglulong ka, tapos para makapagpatayo ka ng bahay. Yun yung ginagawa ng iba para mabilis yung pagtayo ng bahay. Then 2003, sabi ko, umiyak ako dati, sabi ko sa tatay at nanay ko, sana hindi nyo na lang ako pinanganak. Sa Ilocano ay, andak lang ako mainang anakan. Masama yung loob ko kasi nga, yung mga kasabayan ko nung 2000, 2 years na sila sa college. Samantalang ako, wala na. Parang isip ko noon, down na down. Paano kaya ang buhay ko, Anong mangyayari sa akin? Wala akong natapos. Ayun, umiiyak ako noon. Sinumpatan ko yung tatay ko, sa galit ng tatay ko. Ginanon niya ako. Ngayon, ang sakit. Habang nakatayo ako sa upuan. Pinakausap ako ng tatay. Kasi masama na yung loob ko Yung mga kapatid ko nag-aaral na, samantalang ako. Isa sa kapatid ko na isa, ako yung nagyayaya, ako yung nag-aalaga. Special child, hindi siya makatayo, yung aking kapatid. Hanggang 7 years old, inalagaan ko. Yung mahal na mahal ko, para siya yung guardian angel ko, si Igan. 7 years old siya nung kinuha na siya ni Lloyd. Hindi niya yung ulo niya hindi niya maikot. Hindi niya hindi niya makontrol, tapos yung sa paa hindi nakakalakad. Lagi kong hawak-hawak. Ako yung nagpapadidi, nagpapakain minsan. Kasi nga, busy yung tatay at nanay ko, mga parents ko sa bukid.
Kaya swerte naman ako noon kasi nga ang mga kapatid ko sila yung nandun sa bukid samantalang ako. Nandun lang sa bahay, nag-aalaga ng bata. Kasi meron akong asthma. Yung, yun nga, may asthma. Alam nyo guys yung asthma? Pag napagod ka, yung napagod ka na yung tawag dito, hindi na makahinga. Yung yung hindi ka makahinga ngay. Hanggang ngayon, hindi ko siya na-overcome hanggang ngayon. Yung ngayon, madali akong mapagod, yung maglakad ka lang ng konti. Yung parang hinihingal yung paghinga mo. Kaya, yun. Maraming dahilan para kung na guys, para akong special din na. Kasi nga, ako ay bingi. Yan yung mga dahilan kung bakit ayaw nila akong payagan mag-aral dati. Ako ay bingi guys, ako ay bingi. Itong left side na tenga ko ay hindi na nakakarinig. Butas na yan. Yung butas niya ay buong butas. Ito na lang right side, kalahati na lang yung aking naririnig. Kaya madalas pag may umaakyat sa aking mga live, naka-off-cam ako, tinututok ko yung cellphone para marinig ko Kasi nga ay may mga time na kunwari naka-open cam ako tapos kunwari may umakyat na dalawa, kausap, di ba? Mali minsan yung nasasabi ko kaya ang magandang ginagawa ko, in-off cam ko na lang siya tapos tinututok ko dito yung cellphone ko tapos saka ako nagsasalita. Kaya pag nakikita nyo, hindi ako ganong tawag dito, nagpapaakyat o di kaya pag may umakyat naman ako ay naka-off cam o di kaya ay yun. Yan, kaya alam niyo na ako ay bingi. Ayan, bingi. Then, sa pag-aaral naman, pinayagan akong nag-aral. Ayan, sa wakas. Mula nung sinumbatan ko yung tatay ko, pinalo niya akong ganun. Para silang nakonsensya, lalo yung nanay ko. Ano gusto mo mag-aral? Oo, kahit vocational lang, sabi. Kahit vocational lang, sabi ko. Kahit vocational lang, please, sabi ko. Sige. Ayun, nag-aral ako dyan sa Baguio sa may Magsaysay. Ang pangalan ng school namin ay MPTI, Meridian Paramedical Technical Institute. Ayan. Diyan ko nakilala yung aking best friend. Best friend ko na taga Baguio, si Ray J. Ayan. Reginaldo Raquel. May grab shoutout, Reginaldo Raquel. Ang aking best friend. Sa college, ayan, taga Mines View, meron silang store dyan sa Mines View. Pag pumunta kayo sa Mines View guys, Mines View, Baguio City, bumili kayo doon ng pasalubong. Dyan sa Total, ayan, Total, T-O-T-E-L, Total Store, yung kanilang, ang kanyang minamanage ng aking best friend. Na napakabait ang aking best friend. Hanggang ngayon, na ako ay OFW, pag umutang ako sa kanya, hindi niya ako sinisingil. Umabot ng 1 taon, ganon, ilang buwan. Pag magbabayad ako, babayaran na kita, best friend. Gamitin mo muna, sabi niya lagi niya, gamitin mo muna. Hindi, bayaran na kita. Hindi, gamitin mo muna, sabi. Ginagamit ko. Pero ang sa akin kasi, parang pag may utang ka, ay hindi, lagi kang may iniisip, yung utang mo, lagi mong iniisip. Kaya, sa akin, kahit konti lang yung sahod ko, dapat clear lahat, wala akong utang. Yung ay walang utang, kahit piso, ganun. Yun yung natutunan ko, abang along the way, lalo noong nagtatrabaho ako dyan sa Baguio. Dyan sa Mountain Studio, ayan. 10 years ako dyan nagtrabaho sa Mountain Studio, ayan. 10 years, shout out sa aking mga boss. Ramon Ang, sir. Ramon Ang, Ma'am Harris Ang, Ma'am Christine Ang, ayan, mga aking mga boss. Ako ang nag-alaga ng kanilang mga anak. Si Sir Ramon Ang, yung mga baby. Kasi magaling akong mag-alaga kasi may experience na ako dyan sa pag-aalaga ng bata.
kinukuha ko yung baby nila, then sinasayaw-sayaw ko, tapos mamaya matulog na. Kaya parang mas maganda maging babysitter sana, no? Na trabaho. Kasi madali guys, maging babysitter. Ayun, 10 years ako sa Baguio. Nagtrabaho ako, nag-graduate ako dyan sa Meridian, vocational course. Nag-enroll ako ng June 2013. Natapos ako ng June 20, no. Nag-enroll ako ng June 2003. Natapos ako ng June 4. Yan, June 4, ayan. June 2004. Ayan, nalilito na ako. Pasensya, medyo may amnesia na kasi na 42 na, no? Graduate ako dyan sa Meridian. Ang aking ginawang kurso ay medical assistant course. Yan, medical assistant course. Yung parang nurse, ganun din. Kasi nga, nung pumunta kami sa Benguet, La Trinidad, dyan sa may Benguet, La Trinidad Hospital, dyan kami nag-OGT. OGT kami dyan. Ang ganda, ang pinakamagandang hospital sa pinakamalaki, pinakamalinis, pinakamaganda, as in, na dyan sa Benguet General Hospital. Ang ganda guys, ang ganda, sobrang ganda yung Benguet General Hospital. Kasi nga, ang gumawa yata daw doon ay Japan. Ayan, Japan ang gumawa sa Benguet General Hospital. Ang ganda, sobrang linis pa. Okay? Ayan, ay nag-aalala ako noon, nung pag-graduate na ako ng June 2004. Naghahanap ako ng trabaho. Nung nag-OJT kami sa hospital, tapos may OJT pa pala sa mga parang sa doktor ba, sa mga klinika, sa klinik. Sa klinik pala ni Doktora, sino na yung doktora na ako na? Nag-OJT ako doon ng isang buwan. Doktora Laka, ayan, Doktora Laka. Nakikita niyo po yung Mountain Studio sa Session Road. May ilang palapag na ba yun? 8 story yata sa Session Road sa may tapat ng Jollibee. Dati yung Jollibee ay McDo, ngayon ay Jollibee na yung nandoon. McDo yan dati Pero yun nga, yung ay Jollibee na yung nag-take over. Sa harapan namin sa Mountain Studio ay dapat dito sa kabila. Alam niyo ba yung PNB? PNB Bank, ayun. Philippine National Bank sa Session Road. Katapat na dati McDo yan, pero ngayon ay Jollibee. Sa kabila naman namin ay Mountain Studio, ayan. Ang building na ngayon ay Studio City, tama ba? Studio City. Pag-aari rin ng boss namin, kapatid ng boss namin. Diyan sa Mountain Studio. Kasi sa baba niya ay grocery. Kaya set out sa aking boss dyan. Ayan. Nakilala ko yung boss ko dahil kay Dr. Laka at kay sa kanilang sekretary na si Ma'am Janet. Ayan. Ma'am Janet, hello dyan. Nasa Canada ngayon si Ma'am Janet. Si Ma'am Janet dati ay meron siyang opisina doon sa tapat ng ni Dr. Alaka na aking pinag-uujitian na klinika. Then, sa umaga, pag pumapasok siya, nakikita ko may binubuhat niya yung pintuan ng kanyang pag pumasok sa opisina. Hindi yung kagaya ng pintuan na ganito, yung binubuksan mo na lang na gano'n. Sa kanya is, maliit lang kasi yung opisina niya, may parang tabla. 3 na tabla na natanggal niya, ginaganon. 3 na tabla. Tinutulungan ko siya na buksan yung kanyang pintuan, yung mga tabla, tinatabi namin. Tapos, nakita niya may isang araw, nakita niya yung aking biodata. Tinanong niya ako, sabi ni Ate Janet, Ate Janet ang tawag ko, tinanong niya, Ruel, ano yan? Sabi niya, naghahanap ka ng trabaho? Opo, Ate Janet.
sige, akin na yung resume mo. Ako nang bahala. Yun, di ba? Ang lakas ng aking backer, secretary ng Mountain Studio. Inuhan niya yung aking tamang-tama naman na nangangailangan sila ng lalaki that time sa Mountain Studio. Pinasa niya doon kay Ma'am Heles. Ayun, doon. Kaya bago pa yung graduation namin, meron na akong trabaho. Pero bago ako nakapunta doon, naghanap-hanap ako ng trabaho. Ang hirap. Ang daming wanted sa restaurant, pero hindi naman ako tinatawagan, di ba? Kaya doon nag-umpisa yung aking karera sa Mountain Studio. Excuse me, ako ay nauubuwit na saklit. Saklit. Ano, asan na pa yung post dito? Nangangati yung aking lalamunan na. Post. Ito ba yun? Baka may stop, kaya mo na. Wait lang, excuse me. Ayan, upo nga tayo. Mas maganda nakaupo. Kasi kaysa nakahigang nagsasalita. Ayan, okay? Ayan, upo. Narinig ba yung boses ko? Dinalakasan ko naman na kasi walang mic. Ay, malapit talaga yung tiyan ko So, saan na tayo naputol? Yan, dyan ako sa Mountain Studio, nagtrabaho ng 10 years. Ayan. Then, sa Mines View ako dati, nag-boarding house. Pero bago sa Mines View, sa Magsaysay muna. Mga ilang buwan lang yata ako doon sa Magsaysay kasi sa Magsaysay dati. Kapag 6 o'clock ng gabi, nagsampay ka ng damit. Ang matira na lang yung hanger. Hanger na lang yung matira dyan sa may Magsaysay sa pababa ng overpass. Sa Mura ba yun? Kalimutan ko na yun. Basta dyan sa Magsaysay. Kaya sabi ko, hindi siya safe na... Pero malapit lang, mga 5 minutes lang from Session Road sa Magsaysay, sa aking boarding house. Kaya lang, pag naglaba ka, pero mabait yung aking landlady. Siya yung naiiwan sa bahay. Siya yung taga-akas. Taga-akas, di ba? Pag nilagay ko na sa labas, din ang time niyang matuyo, hindi pinapasok na yun. Yun, mabait. Then, kaya lang, mas gusto ko yung mas safe, di ba, sa mga gamit, mga sapatos, ganun. Kaya lumipat ako sa Mines View, malapit sa aking best friend, sa bahay ng aking best friend na si Ricky. Doon ako tumagal, halos, yun din, halos 10 years din doon kay Manang Beryl. Hello Manang Beryl, kumusta? Happy birthday. Merry Christmas, Manang Beryl. Okay, doon ako tumira. Ang bait nila guys, doon sa tinirahan ko doon sa Mines View, sobrang bait. Kaya yun, 10 years yung buwan sa Mountain Studio. And nasubukan ko naman nag-sideline. Dati, nag-sideline ako na kasi nga photographer sa Mountain Studio, nagbebenta, all around. Pero mostly ay ako yung nagpipicture ng mga ID. Kaya shout out sa mga picture ko dyan, lalo sa mga couple. Ayan. Okay. Hello dyan. Then, hindi. Tinry kong nagganon sa aming lugar. Bumila ako ng video cam. Sa mga kasal ba, nagko-coverage ako sa mga kasal. Ang hirap mag-negosyo. Kasi nga, pare-parehas naman kasi na walang mga pera. Ang hirap yung pera, di ba? Ang hirap kitain. Kaya, yun, lugi. Lugi. Diba? Kaya naisip ko, buti nung sabi ng ate ko, ay pumunta ka gusto mo magbakasyon dito sa Hong Kong, sabi niya. Gusto mo magbakasyon dito sa Hong Kong, sabi ng ate ko. Sabi ko, sige ka ako. Pero nasa isip ko noon na mag-resign.
Sabi ko. Then sinabi ko, pwede, maghanap ako ng trabaho dyan. Sabi ko, hindi pwede, sabi ng ate ko. Pag pupunta ka dito, huwag kang mag-resign. So yun, hindi nila alam na nag-resign ako. Pumunta ako sa Hong Kong, nagbakasyon ako ng 5 days. Tumalon ako dito sa Macau. Dito na sa Macau. Sa awa ng Diyos ay naghanap ako ng trabaho sa Macau. So, yung taon na ko na, 2014. 10 years, from 2004 to 2014 ako dyan sa Mountain Studio, and then 2014 October ay pumunta ako dito sa Hong Kong, then pumunta sa Macau. Andito na ako na October dito sa Macau. And then ang hirap guys, ang hirap maghihirap ng trabaho dito, grabe. Ang daming nag-apply. Maski nga, lalo ngayon Pero nung kapanahonan namin kasi ay maganda lang noon sa mga agency ay half-half na yung babayaran mong cash. Then salary deduction na lang. Yung sa akin salary deduction, pero karamihan sa mga agency dito sa Macau, cash. Pag wala kang cash, wala na. Wala ka ng tawag dito, wala ka ng pag-asang makuha pag wala kang cash. Kasi kailangan nila ng cash dito. Sa nakakon na ko. Halos halos 27 days akong nandito bago ako nakakuha ng trabaho. Ang hirap, grabe. Mula umaga 7 hanggang 8 ng gabi nagda-dropbox kami. Alam niyo pa yung dropbox sa mga building. May isang building, compound, 14th floor siya. May mga, doon ka sa 5th floor, 7th floor, 13th floor. Yung resume, nakarami ako ng resume, siguro mga 200 plus. Yung ipagawa ko na resume. As in, walang tumatawag. Then, meron sa restaurant, yun lang. First time ako natawagan noon sa isang restaurant. Ang problema ay kailangan ng pera. Kaya nagsisisi ako doon. Nung may pera ko, ay naisugal ko guys. Naisugal ko kaya yun yung naging lesson learned. Nung nag-apply ako ng trabaho, tapos may time na pumunta ako sa casino. Dito sa tapat lang ng trabaho ko, dito sa may Oceanos Casino. Nagtaya ako, tumaya ako, and then nanalo ako yung 100, naging 1,200. Parang yung tinayaan ko yata ay pair or tie. So, sa bakarat ba? Then, yun. Nanalo ako guys, nung isa araw, may araw nanalo ako ng 2,000. Bumalik ako, nanalo ulit ako ng 1,000, ganun. Yung masaklap, yung pangatlong balik ko, natalo ako dun sa pangatlong balik ko. Natalo ako dun sa pangatlong balik ko na yon. Ang masaklap, yung araw na yon, tinawagan ako ng agency doon sa restaurant. Kailangan ka magdala ng pera, 4,000 pang down payment para ma-interview ka. Wala akong dalang pera. Wala akong dalang pera siin. Naridik ako doon. Doon ko na-realize na dapat kung hindi sana ako nag-casino, meron sana akong trabaho, di ba, sa restaurant. Ang dami nilang kwan. Ang daming na-interview ka doon. Kaya yun, nagsisisi ako, hindi ako na-interview. Halos mapaiyak ako noon kasi nga, ang tagal-tagal kong naghahantay na makahanap ng trabaho. O di kaya matawagan, tapos kung kailan ako tatawagan, wala na yung aking pera. Wala naman akong pera. Kaya sinumpa ko mula noon hindi na ako nag-casino. Ayan.
never, ito na yung na-realize ko na sugal is hindi ka mananalo. Ano? Parang pinatikim ka lang. Parang pagmamahal. Di ba? Pinatikim ka lang and then wala na. Di ba? Yun yung lesson na natutunan ko. Ang ginagawa ko lang ay pumupunta ako sa mga casino pero nagme-merenda, umiinom ng mga tsaa, kape. Madaming mainom doon, may Red Bull. At nanonood ako sa mga naglalaro pero never akong nag-attempt na magtaya-taya-taya. Yun. Kasi nga, masama yun. Yung pera na napanalo na mo sa casino, yung parang happy ka pero pag natalo ka ay ang lungkot-lungkot, di ba? Kaya sa mga nagbabalak na sugal-sugal, payo ko ay isipin nyo ng 100 times kasi hindi ka mananalo dyan. Never kang mananalo. Ano yan? So ayan, yung aking kwento yun, very successful yung aking sa pagiging OFW, kahit maliit lang yung sahod. Pero kontento naman ako, no? At least nakakasurvive ba. Yung trabaho ko ay laging gabi, kaya laging puyat, parang hagay na hagay. Kaya laging puyat. Kaya nakikita niyo yung aking tiyan, binabawi ko kasi sa yung puyat ay dinadamihan ko yung pagkain ko. Para busog ako lagi, din yung aking utak ay busog din. Yung ay parang alive na alive. Para hindi ako maantok. Kaya kain ka lang ng kain. Tapos tinamad ako mag-exercise. Sana makan din yung aking tiyan. Mapawid ko pa yung aking tiyan. Tumayo nga ako, medyo naiipit na yung aking tiyan. Alright? So, naka 42 minutes na pala ako. Ayan na, saktong 42 ko ngayon Pasko. 42 minutes. Ayan, bago ko siya i-end. I-reveal ko muna yung pinapahulaan ko dyan sa baba. Ano yung mga bagay na ilang dekada na o ilang taon nang lumipas pero napapakinabangan pa rin. Okay? Mag-start sa pinakauna yung pinakauna na matagal ko nang gamit. Okay? Ito yung pinakauna ay ang aking mahiwagang tsinelas. Ayan. Ito yung hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya. So, congrats sa tsinelas na binili ko ito nung nakaraang taon na kailan ba ako nagbakasyon? Last year ay I think October 2023. Binili ko to bago ako magbakasyon. 1 week before bago magbakasyon na October 2023. Gamit ko araw-araw nung umuwi ako sa Pilipinas, sa airport. Tsinelas, ako lang yung nakatsinelas na sumakay sa aeroplano. Pagbalik, ako lang din yung nakatsinelas na sumakay sa aeroplano, nakatsinelas ako. Ayun, di ba? Matibay itong aking tsinelas. Napakatibay. Parang gusto ko sanang palitan na kasi more than 1 year na, pero okay pa naman. Hindi pa naman siya sira. Kaya ginagamit ko pa rin. Pagpasok sa trabaho, araw-araw, everyday. Hindi ako nagsasapatos. Bihira akong magsapatos. Next, pangalawa ay sinelas. So, yun ay more than 1 year. Ang pangalawa ay yung aking nakikita yung short pan. Ayan. Yung aking short pan. Hubarin ko ba? Itong aking short pan. Ayan na. Ayan ang aking short pan. Dati meron siyang anong tawag doon yung may sinisintas? Yung aking short pan. Ngayon ay nawala na. Sa sobrang tagal na kasi. Nawala na yun. Yan. So, nauna yung tsinelas. More than 1 year. Yung short pant ko naman, matagal na to. Itong aking short pant, siguro mga 5 taon. 5 taon na nandito na ako sa ako binili. So, 1 year siya. Tapos,
sa short pan ko ay 5 years. At ang pinakamatagal na gamit ko na pwede kong isubasta, or auction ba? Auction na ginagamit ko sa trabaho ko dyan sa Session Road, Baguio City, Mountain Studio. Nagamit ko hanggang ngayon. Ano yun? Ay, napaka-importante ang aking wallet. Ayan o. Ito yung aking wallet na I think 2010. Ayan, 2010. Nabinili ko to sa may Maharlika, dyan sa Baguio, Maharlika. Ang maganda kasi ay matigas. Gusto ko na may 2 beses ko na siyang tinago ko siya, tapos kasi luma na, gusto ko yung bago naman, ganun. Eh ang problema, nung bumili ako ng bago, nawala yung ATM ko, lahat ng ID. Kasi nga, ay yung bago na nabili ko, na gamit ko yung bago na wallet na yon ng mga 2 months, 3 months, then nawala. Kasi nga yung nawala, ang unang nawala yung ID ko, yun pa naman ang pinaka-importante sa lahat, yung ID dito. Kasi nilalagay ko dyan, and then sa bus, kasi nagmamadali ako sa bus, nahulog siya. And then nung pangalawa, bumili ako ulit ng bago. Buong wallet ko nawala, lahat ng pera, ATM, nawala na naman. Kaya kinuha ko to kasi nga walang choice. Hindi ko na siya pinalitan mula noon hanggang ngayon. Gamit ko pa rin siya. Kaya tignan niyo naman yung itsura niya. Natanggal. Sinong may mga ganitong wallet, natanggal na yung kwan niya, tawag dito. May ganyan siya, nakupas na ba? Sa sobrang tagal na ginagamit, di ba? Ito ay siguro ng mga 28 years old ako hanggang ngayon, 42 na ako. Ayan. Ito yung aking gamit. Ito yung aking wallet. Matigas kasi, hindi nga matigas. Magandang ang wallet, yan yung magandang advice sa mga wallet, matigas. Yan, medyo sira-sira na, pero matigas kasi siya, matigas. Yan yung, ibig sabihin pag matigas, kunwari naglagay ka ng ID o ATM dito sa bulsa, mahigpit siya. Mahigpit, hindi siya yung, kumbaga, may tinatago ka dyan, hindi siya yung basta-basta nahuhubot. Kaya the best ng aking wallet, sana ay hindi siya mawalan. Kaya gamit ko pa rin hanggang ngayon. Yan lang, walang pera yan. Walang pera, puro kwan. Yan, bus card. I-reveal na natin yung ang laman niya at saka ID. Yan lang yung laman dito sa mga resibo. Resibo. Yan mga resibo. Walang laman na pera. Ano? Meron bang laman na pera? Tingnan ko, may pera dito na nakasuksok. Tingnan natin. Mayroon ba? Parang may pera ba? Kasi wala akong yung dito kasi guys, hindi uso yung pera. Bus card yung pinangbabayad lahat. Kahit saan ka pumunta, itab mo lang yung bus card na yan. Okay na di ba sa Hong Kong ay octopus, dito naman ay bus card. Tignan natin kung may pera akong naitago dito. Meron. Yan. Sa maliit na bulsa. Merong laman. Wala na ako magkano. Ayan, may laman. May laman na ayan Hong Kong dollar. Ayan 100 pesos. 100 Hong Kong dollar. Dinalagay ko dito for emergency lang. Ayan. Dito sa aking ayan, maliit na lagayan. So, meron pa akong pahula aside from doon sa mga may nanalo doon sa una dapat ay tsinelas, tama ba? Tsinelas, yung aking tsinelas. Pangalawa yung aking short pant. Ayan, aking short pant. Pangatlo yung aking pitaka. So, yun yung pinaka ginagamit ko ngayon na hanggang ngayon ay napapakinabangan ko. At bonus round sa makahula ng aking t-shirt. Ayan, yung aking t-shirt ay
hiwalay ito yung sa tatlo ano. Bonus na lang to, i-bonus na lang ko naman itong aking t-shirt. Itong aking t-shirt, hulaan nyo kung ilang ilan na ilang taon na itong aking t-shirt ilang taon o di kaya yung direct yung pitsa mismo yung petsa kung kailan siya binigay ito ng aking boss yan kailangan ko ng petsa buwan at saka petsa ayan ito ang tatak niya ay yan nababasa niya sa likod Lucky Fell tama ba Lucky Fell yan di ba uso pa dati yung mga film di ba uso pa yung mga film dati di ba sa camera hindi pa nauso yung sa cellphone camera sa cellphone ito ay film yung ay film na may black and white pa dati na bumibili yung mga taga-UC kasi sa mga journalist kailangan nila ng black and white na film ayaw nila ng colored yan nagbebenta kami din sa Mountain Studio so hulaan nyo kung di ba nagtrabaho ako sa Mountain Studio mula 2004 to 2014, 10 taon. Doon ako nagtrabaho ako sa Mountain Studio bago ako nag-resign. I think ang nag-resign ako sa Mountain Studio ay sinakto ko yun sa 10 years. June or July din ako nag-resign. Then in-enjoy ko din yung bago ako nag-abroad, bago ako nag-tourist sa Hong Kong ay August, September, 2 buwan na wala akong trabaho ay sinubukan kong ahente ng mga lupa ayan. Kaya nagkaroon ako ng pera noon na may pera ako nung pumunta ako sa tour kasi naibenta ko yung lupa ng aking auntie ayan may commission ako ng 50,000 ayan. Kaya maganda mag-ahente kung magaling kayong mag-tok-tok-tok di ba? Lalo ngayon, Facebook na lang din. Okay na. So yun yung pinapalaan ko na last itong aking t-shirt. Anong petsa? At saka buwan. Buwan, ayan. Buwan na binigay ng boss namin na ni Ma'am Heles Ang at saka ni Sir Ramon Ang. Ayan. So, I think stop na, i-reveal na natin at kung anong petsa. Binigay ito guys, ito ay I think maalala ko December bago yung uniform namin kasi ito sa Mountain Studio dati. So magbigay na lang ako ng definite na December 10, 2011 yan tama 2011 December 10, 2011 congrats sa nanalo dyan December 10, 2011 okay then ano pa yung ipahula natin bago tayo mag-end okay about sa mga lumang gamit ayan sa mga lumang gamit okay yan yung pinakampinali. One word Tagalog about sa mga lumang gamit. Tantararan about sa mga lumang gamit. Okay? Last na bago ako mag-end, one word Tagalog about sa mga lumang gamit na pinapakita ko. Ano yung masasabi niyo na one word na pwedeng i-describe sa mga lumang gamit? Kagaya ng aking pitaka. Ang aking pitaka, di ba? Napakatagal na, di ba? Ano na to? Kahit bumili ako ng bago, nawala ng mga binili kong bago, binalik ko pa rin. Ito naman yung t-shirt ko. Sobrang tagal na, pero matibay matibay. Hindi siya yung Kaya the best kasi wala pa siyang sira. O depende yan siguro sa pag-aalaga o sa gumagamit. Maganda siya. Yan ang maganda, diba? Nakikita niyo ako minsan sinusuot ko ito pag live. Maganda yung tela niya, Ayan, And then yung shirt pant ko naman dito sa Macau ko yan.
Dito sa Macau ko yan na pinili. Kahit mawala na yung sintas dito, okay pa rin, di ba? Ayan. And then yung tinilas, di ba pag may bihira yung tinilas na bihira yung nakatsinelas ka na kana. First time ko yun na ginawa na umuwi ako na nakatsinelas sa eroplano na sumakay. Pabalik ko na naman, nakatsinelas na naman ako. Tawang-tawa yung ate ko, bakit ka nakatsinelas? Sabi ng ate ko noon nung hinatid na ako sa airport. Lahat ng nakahiliras, nakapila sa may ko na sa counter. Nakasapatos lahat. Kasi ganun ako dati din, nakasapatos, nakaporma. Siyempre pag uuwi ka, parang poging-pogi. Yun yung time na 2023, first time na wala akong dala. Umuwi ako na walang luggage. Kumbaga isang bag lang, di ba? Isang bag lang, saka yung 7 kilos na hand carry. Yun lang yung dala ko doon. Walang pasalubong, di ba? First time kong ginawa, nakatsinilas, umuwi, naka-short pan. Then yun, walang dala. Kaya na-experience, the best experience sa mga OFW dyan, ayan, experience nyo din, nakatsinilas na umuwi sa aeroplano. Ano? Okay? So final na, mag-isang oras na, 56 minutes na. Kanina pa ako nagsasalita, medyo paus-paus na ay go-go pa rin. Kaya tuloy itong aking, kung nakalimutan ko pala yung sounds, nawala na rin pala itong ating sounds. Ayan, yung ating sounds, lakasan nga natin ng konti. Narinig, di ba? Nawala pala yung sounds. Okay, one word Tagalog about sa mga lumang gamit. Ayan, sa mga lumang ginagamit natin. Okay? Stop na. Reveal na natin. Nauuhaw na ako. Hindi pa ako binuma tubig. Nauuhaw. Ayan. Before ko i-reveal yung sagot, once again, Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Magpakasaya tayo ngayong Pasko. Pasko, di ba? Alright. Merry Christmas. Ito na ang sagot guys sa ating pahula. Okay? About sa mga lumang gamit na kahit ilang taon o dekada na ang lumipas ay napapakinabangan pa rin natin. Ano? Okay? Ito na po. Okay? Ang tamang sagot ay stop na. Stop na. I-reveal na natin. Okay? Merry Christmas. Congratulations. So, may chance kayong 3 times to win. Ayan, oh. Yung una ay 3 bagay na napapakinabangan pa. Ang sagot doon ay una ay tsinelas. Pangalawa, yung short pan. At yung pangatlo ay yung wallet. Yung wallet. And then yung next na pinahulaan natin, ito ay about sa t-shirt. Another winner. At ang last, ang pinaka-last ay ito. Ay about sa mga lumang gamit. Ang tamang sagot ay stop. Ay about sa mga lumang gamit sapagkat, ayan, diba? Sapagkat ang ating mga lumang gamit ay refleksyon ng ating parang mga buhay ba, diba? Sapagkat kung tayo po ay maalaga sa ating mga lumang gamit, mga lumang pitaka, diba? Ito yung nag-describe na sapagkat sa panahon ngayon, diba? Huwag basta bilibid ng mga gamit na tinatambak-tambak lang dyan, di ba? Sino nakaka-experience ng ganyan? Pumunta ka sa abroad, isa lang yung dala mo na bag. Ngayon, ang dami ng gamit sa kwarto guys. Tuwing lumilipat ako ng bahay, dala-dala ko lahat, ang hirap maglipat. Kaya, huwag bili ng gamit sapagkat hindi mo naman nagagamit lahat. Yan, sapagkat. Okay? Alright. Okay na ba? Okay? Maraming salamat. Congratulations sa lahat ng nanalo dyan sa baba. Maraming salamat. Thank you. Once again, Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you very much.
Bye-bye! Thank you. 53, 54, 55, 56, sakto isang oras.